Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang sugatang NPA na aresto sa Sultan Kudarat. 219.5 million halaga ng smuggled fuel nasabat sa La Union Port, 21 katao arestado. Dalawang Japanese maritime ships dumating na sa bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naaresto ng tropa ng 37 Infantry Battalion ng Philippine Army ang dalawang sugatang miyembro ng komunistang teroristang grupo sa bayan ng Kalamansig, Sultan Kudarat kahapon Hunyo 21. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng hot pursuit operation ng militar kasunod ng engkwentrong ikinasawi ng 3 NPA at isang sundalo. Nang madakip ang dalawa na pinaniniwala ang miyembro ng SRC Daguma. Kinilala sila sa alias na Digbay at Mario, kapwa menor de edad at parehong may tama ng bala bunsod ng bakbakan noong Hunyo 19. Nasa Camp Siongco Station Hospital na ang dalawang individual habang isang M16 rifle at 3 magazine ang na-recover mula sa kanila. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 219.5 million pesos halaga ng smuggled fuel sa isang operasyon sa La Union Port kamakailan. Huli sa akto ang paglilipat ng diesel ng motor tanker at MT Bernadette patungo sa isang lorry truck. Nadiskubre rin na may dalawa pang lorry truck na may lamang diesel fuel. Sa kabuuan, nasa 200,000 litro ng diesel ang nasa tanker habang may 19,000 litro at 40,000 litro naman sa dalawang truck. 21 katao ang inaresto kabilang ang driver, porter, lookout at iba pang kasabwat sa operasyon. Ang mga may-ari, kapitan ng barko, crew at mga sangkot na individual ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Train Law. Dumating na sa bansa ang mga barko ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF, JSISE at JS Suzanami. Sa kanilang pagdaong sa Manila Port kahapon, isang welcome ceremony ang inihanda ng Philippine Navy habang idinaos ang disembarkation ceremony para sa naval officers mula sa iba't ibang bansa na lumahok sa Ship Rider Cooperation Program. Ang pagdating ng dalawang barko ay bahagi ng Indo-Pacific Deployment 2025 sa layong isulong ang regional security at kooperasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng joint training exercises sa naval forces. Sumesentro ang pagsasanay sa pagbabahagi ng JMSDF ng kanilang tactical capabilities at pagpapalalim ng multilateral defense cooperation. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.